naghahanap ka ng lugar na pupuntahan para mag-unwind, huwag nang palampasin ang probinsya ng Catanduanes dahil ang tanawin dito ay tila mula sa isang panaginip. Simulan na sa Cagdipa Rolling Hills. Matatanaw dito ang malawak na berdeng burol habang dinadamdam ang malamig na simoy ng hangin. Isunod na ang Bote Lighthouse. Isa itong makasaysayang lighthouse na itinayo pa noong Spanish colonial period para magsilbing gabay ng mga mangingisda. Bukod dito, magandang spot din ito para sa panoramic view ng karagatan, lalo na kapag papalubog na ang araw. Para naman sa kakaibang experience, bisitahin ang Poseidon's Rock. Isa itong natatanging rock formation na kahawig ng isang figura. Mayroon din itong maliit na pool na pwede magtampisaw. Kung gusto mo namang ma-experience ang mag-picnic sa ibang lugar, puntahan na ang Maribina Falls. Napapalibutan ito ng kagubatan at falls na may malinaw at malamig na tubig. Hindi rin dapat mawala sa itinerary ang Balakay Point. Perfect place ito para tumambay kung ikaw ay nature lover. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Tara na at sabay-sabay tayong masurpresa sa kagandahan na taglay sa lugar na tinaguriang the Happy Island of the Philippines, ang probinsya ng Catanduanes. At yan ang ating highly recommended. Hindi lang dapat pinoprotektahan ng iyong messenger para walang makabasa ng convo nyo ng jowa mo, kundi dahil baka meron kang confidential messages o private information dito. Kaya para sa iyong kaligtasan, sundan mo lamang ito. Una, buksan ang messenger app sa iyong device. Tumungo ka sa menu na makikita sa upper left corner. Ikalawa, pindutin ang settings at itap mo ang privacy and safety. Piliin mo rin ang end-to-end encrypted chats sa mga opsyon. Ikatlo, itap ang security alerts at i-click mo ang manage security alerts. Pagkatapos, i-enable o i-turn on mo lang ang your devices or keys change na option. O ngayon, kapag naglalagin ka sa ibang device o mayroong ibang naglalagin ng iyong messenger account, makakatanggap ka na ng notification. Gets mo ba? Sige nga, to it yourself. May kakilala ka bang nang-aabuso ng mga hayop? Nako! Bawal ito. Stress reliever nga kung para sa ilan ang mga aso at pusa. Pero madalas, kung ituring ay para talagang kapamilya. Kaso, mayroong mga pagkakataon na hindi makatarungan ang pagtrato sa kanila. Ang maling paraan ng pakikitungo sa mga hayop ay labag sa Republic Act No. 8485 o mas kilala bilang the Animal Welfare Act of 1998. Layunin nito na pangalagaan ng pisikal at psychological na kalagayan ng hayop. Binibigyang diin din dito ang mahigpit na pagbabawal sa pang-aabuso, pagmamalupit at pananamantala sa mga hayop. Ang sino mang lumabag ay mapaparusahan ng pagkakakulong ng hanggang 1 taon o higit pa at pagmumultahin ng hanggang 100,000 pesos. Depende sa bigat ng pagkakasala. Maaari namang makulong ng hanggang 3 taon at magmulta ng hanggang 250,000 pesos kung ang pagkakasala ay ginawa sa alinman sa mga sumusunod: sindikato, negosyante na ginagamit sa iligal na paraan ang mga hayop, at public officer o empleyado. Kaya sa susunod, maging isang responsable na pet owner. Hindi man sila nakakapagsalita, mayroon din naman silang pakiramdam tulad natin. Huwag kalimutang pahalagahan ang mga hayop para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito.